Hello everyone, good morning. So after our busy days, we prepared for the election and we serve as the chairman for the election. And yesterday was another busy day cleaning the house. So today we're going to prepare something for All Souls Day and at the same time the birthday of my daughter, Mary Kate. It's her 14th birthday, a simple celebration for her birthday. So I'm going to prepare this morning um, mango float. Okay, as requested, we are going to prepare mango float. So I have the following ingredients with me. We have the mangoes, which I already prepared it and not yet sliced. We have the nestle cream, which will be added, and we have Alaska two-in-one crema asada. We have Graham. Okay, I have actually lot of Graham here with me. Okay, so we have another what is this? Container prepared for our mango float for this morning. So I'm going to slice first the mango. So again guys, i-slice muna natin ang ating mango. Okay, so magkakamay tayo, malinis ang kamay at ang kuko. So, slice natin ito into pieces kasi malaki pa siya. So, maghahanda muna tayo ang ating mango. Matamis ang mango from Zamboanga City. Okay, so kagabi, bumili muna sila ng as requested mango para sa ating mango float. So, itong mango float na to naantala dahil sa Fiesta Pilar sana ito since we are very very busy. So, ang ngayon na lang. We will just prepare simple celebration for the All Souls Day and at the same time, it's the 14th birthday of my youngest daughter, Mary Kate. So, simple lang talaga. Gawa tayo ng spag, gawa tayo ng konting leche plan, and then, mayroon tayong chicken, and some more. I-add lang na natin na konti para sa birthday. Hindi na natin kailangan gumastos pa. Siguro, ito na lang. So, magkakat muna ako. Okay? Kakat ko muna yung mga natin, kung anong ihahalo yung mango. So, ayun, tapos na tayo sa preparation sa ating mango. So, iset aside muna natin ito. We're going to prepare. I-open muna natin ang ating gatas. Okay? Ang gatas na gagamitin ko dito, Alaska. Hindi po ito sponsor. Okay, I'm just gamitin natin i-open muna natin ang ating gatas. Ayan. Hirap konti mag-open ang ating gatas. Okay. So, ayun. Medyo mahirap mag-open. Luma na yung can opener ko. Kailangan ng bagong can opener. Ayan. So, after ito, i-open din natin ang ating
So, Nestle cream. Yan. Ito yung mga sangkap na gagamitin ko para sa aking mango float for this morning. Mango float ala Riza. So, kung meron kayong mga ibang paraan sa paggawa ng mango float, you can suggest yung style nyo. Ayan na. Ready na ang ating mga sangkap. So, this time, ito. May mga extra ano kasi ako. So, by piece na ano to. Graham. So, ayan. I-open na muna natin to. Kasi sayang ito. Individually wrap siya. So, gamitin ko ito muna. Set aside natin ang ating mga basura para walang kalat habang tayo nagtatrabaho. And then, ito, yung powdered na ano to, Graham. Pagkatapos ng ano to, ilalagay ko to sa taas as toppings. Ito yung powdered na ano. And then, meron pa tayo dito isa. Okay. MY Sun Graham. Ito yung masarap na gamitin. And mostly kasi ito talagang ginagamit para sa ating pag-Graham. So, hanggang open na ito. Prepare muna natin lahat. Ayan. Buksan muna natin ang ating Graham. Okay. So, ayan. Crispy Graham ready for our mango float. Okay. So, ayan. Ready na ang ating mga sangkap para sa ating mango float. By the way, ginamit ko 3 malaking lata ng Alaska for our mango float and 2 what is this? Nestle cream. At ito na yung mangga natin. At ito, ready na yung ating container. Simulan natin dito sa ating maliit na container muna. Okay. As I said again, kung sino yung may ibang paraan kung paano gumawa ng mango float, you can suggest sa ating video dito. So, ito yun. Marami-rami konting ating mangga. Mas masarap kasi yung mangga marami sa ating Graham. So, ibubuhos na natin ang ating unang sangkap na gatas. Yun. 3 lata ng ating gatas. Pangatlo. Yummy. So, simutin natin kay sayang. Okay. And then we have our Nestle cream. Okay. Okay, haluin natin para completely mix ang ating mga sangkap para sa ating Graham. Oops! Meron pang malaking piraso na hindi ko nakat. Okay. So, ayun. Mix para okay. So, ayan na.
Nandito na yung ating Graham mixtures. Mangga, the Nestle cream, and our milk. Yun. So, ngayon, ire-ready ko na ang ating lalagyan. Medyo, kulang tong natin, lalagyan. So, kunin lang natin mamaya doon. Iset aside muna natin itong mga ginamit natin mga sangkap container. So, ito na yun. Ilalagay na natin dito sa ating container. Parang hindi na ito buo. Hindi na buo. Kunin natin yung mga buo muna. Ito, yung sa container natin. Ito muna ang gamitin natin. Parang nabasag ata. Pwede man din gamitin yun sa additional part sa side ng ating this. So, ayun. Ito mga nabasag na to. Pwede natin ito ilagay sa side. Pero hindi ito basag. Hindi basag. Pwede pa natin separate na lang. So, ayun. Stay with me habang gumagawa natin ng ating pag-Graham for today. Ayun, may naputol. So, pwede natin itong mga putol na to, pwede natin i-add sa side na lang. Ayun. And then, after the first layer, ayan, dagdagan na natin ang ating mixtures of mango, Nestle cream, and our gatas. Pwede na natin ilagay sa first layer natin. Dami. Ayusin ang ating mango. Ayan. And then, ilagay ang ating second layer. Okay. Ngayon, may naputol na piraso-piraso dito. Yun ang ilalagay natin sa side. Ayan. And then, continue. Lagyan ng mango, mixtures, Nestle cream, and ang ating gatas. Ayan. Medyo makalat. Ayusin natin. Continue with our third layer. Malaki itong natin. Yep. And then, may vacant siya. So, ang gagawin is just at dito sa side, gamit ang ating, magagamit pa kasi yung mga ang ating Graham na nabasag siya. So, ayun. Again, topping sa taas. Then, still, we can continue. I am now on my fourth layer na dinagdagan ng ito. Siya kasi natin ang basura para malinis dito. Okay.
Wala ata tayo basag na ano. Kasi siya, intact siya. Nahanap ko yung ano to. Nabasag yung iuna natin ilagay. Pero since wala, so i-break na lang natin ito at ilagay sa side. Okay. Okay, so since pangbahay ito, kakainin lang namin to. So, hindi commercial. So, bawal ang kuripot. Huwag tayo magkuripot sa mango mixtures with Nestle and milk. Lagyan natin ng mangga. Ayan. Marami-rami kasi yung mangga na nabili. So tip, para makaano tayo, no, tipid sa mango na hindi talaga yung as in mahal. Ang ginawa namin is, I instructed them to buy yung mangga na medyo overripe, pero hindi naman bulok. Overripe, yung na, hinog na talaga siya as in. At saka masarap siya, matamis na talaga. Yun. Dagdag. So, yan. Mahilig talaga ako luto-luto din. So, hindi lang ako nagbablog dati. And, as we continue, papakita ko din sa inyo. Magluluto din ako ng ibang hindi lang dessert, kung hindi yung mga like crabs, mga seafoods. Papakita ko din sa inyo kung paano ako magluluto. Ano-ano yung mga sangkap na ginagamit sa pagluluto ng seafoods, which is the crabs and lupon. Okay? So, saan na tayo? Dagdag. Siguro pwede na to. Another container naman. So, I think pwede na to sa unang container. So, ang gagawin ko ngayon is yung powder na budburan ko sa taas. Dito sa sa taas na to, budburan ko to siya. Okay. Ayun. Ayun. Oops. Matik na. Okay. So, ayun. May nakagawa na tayo isa. Okay. Linis natin ang side para hindi kalat. Ayun. At i-cover natin ito para ready. I-refrigerate natin ito. Okay. Ayun. Meron na tayong first container of our mango float. Okay. I hope masarap to. Sarap na. Okay. Let's move on to the next container. Move na tayo sa ating next container. Same process. Lalagay natin ang first layer of graham. Okay. So, ayun. Gawa na tayo ng pangalawa. Meron na tayo dalawang Medyo marami-rami pala to . So, nakagawa tayo ng dalawa na. Set aside muna natin ito and then later sabay-sabay na natin ipiprist. Okay. Pangalawa.
So, wala ang isang container ko na kapareho ang size. So, therefore, gagamitin ko ngayon ito. Microwavable oven safe na container. So, we're now moving sa ating pangatlong lalagyan. Ito, kasyang-kasya ang dalawang ganito kasi malaki ang container. Yun. So, mas easy siya, oh. Kasya ang dalawang slices of graham. Siguro ito, kasya na kaya ito lahat o may extra pa tayong mango. So, moving sa ating pangatlong container. Kasya na siguro to. Ito na siguro ang ating pangatlong container ng graham na magagawa ngayong umaga. So, yun. Easy, parang naglalaro lang daw. Parang naglalaro lang ang paggawa ng graham. Pero pag busy tayo, kahit pa easy, kung walang panahon, hindi pa rin natin magagawa. Same sa nangyari sa akin. So, I only the only time I can prepare this one is during our vacant time. So, ayun. Holiday tayo ngayon. All Souls Day. So, may panahon. Panahon na din para sa ating family. Requested. So, therefore, gagawin natin to. Masarap kasi siya. Okay. Moving to third layer na naman natin. Ang ginagawa ko ngayon. So, ito ngayon, malaki ang container. Pwede natin to i-share. Marami ang mango. Hindi kasi commercial, pang bahay lang. Kaya, ito na natin lagyan ng maraming sangkap. May nabasa kahit sa loob ng lalagyan. Parang nagmamadali. May gagawin pa kasi tayo. So, yun. Next. So, ay may laking piraso pa dito. So, kailangan ito paliitin konti. Okay. Shout out sa aking mga
bagong subscribers, salamat sa pag-subscribe sa aking channel. Sa mga hindi pa nag-subscribe, please do subscribe. Thank you. At kung meron kayo ibang paraan sa paggawa ng mango float, you can also share. Well appreciated po kung meron kayo ibang paraan sa paggawa ng ating pag-graham. Okay. Ito yung style ko. So, kung meron pa kayo ibang style, you can share it po. So, sakto na to. Tapo natin. Simutin natin to. Sayang. Okay. So, again, buburan natin itong powder. May graham dito. Ayun. Trapo konti. Kasi may konting din maiwasan. Mayroon talaga na spill sa side. Para malinis. Ayun. Diba? Itrapo natin ulit. Kasi nabuhos. Okay. So, ayan. Nagawa tayo ng isang malaking pan at dalawang ganito. So, yun. May pag-graham na tayo for All Souls Day and for the birthday of my daughter. 14th birthday niya ngayon. Okay? So, simple celebration. Okay, para sa ating baby girl. So, if you are new to my channel, please do thumbs up and subscribe to my channel. This is Teacher Reese with my family vlog saying thank you so much for watching and I hope you can share another tips kung paano prepare ng graham sa inyong one style. Maraming salamat.